Hello guys, magandang araw po. Welcome to my vlog at welcome po kayo sa aking channel. So ngayon guys, gusto ko lang itanong sa inyo at gusto ko lang pag-usapan natin kung naranasan niyo po ba ito na ang tagapalo sa iyo nung ikaw pa ay maliit ay yung kuya mo. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. So bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ay pwede bang paki-like ang video at paki-subscribe at paki-pindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video at huwag niyo pong kalilimutan yan. So maraming salamat po guys at patuloy niyo po akong suportahan. So ito po yung guys, ito yung ikikwento ko sa inyo ngayon tungkol po sa ating mga nakaraan, yung mga nakalipas natin na talagang kung isipin natin ay parang napakalupit nga ng panahon. Bakit ganon ang nangyari? Kaya naranasan niyo po ba ito na alam niyo dati matindi ang disiplina ng ating mga magulang kapag ka nagkamali tayo ay pinapalo tayo na may kasamang pagdidisiplina sa atin para matuto tayo sa buhay. Kaya ang naging kalabasan ng pagdidisiplina ng ating mga magulang sa ating mga pagkatao ay naging maganda po ang resulta. So ang hindi ko lang maintindihan at maunawaan kung bakit nangyari ang ganitong kapamaraanan o panahon na talagang ang tagapalo sa atin noon, yung kuya natin, di ba? Talagang napakalupit nga. Kasi nga po, guys, nung nakaraang panahon, talagang nung ako po ay maliit pa at talagang hindi naman ako lumaki. Ibig sabihin na maliit pa ako, nasa murang edad pa ako noon. Sa sobrang kakulitan ko hanggang nagkaisip ako, siguro makulit ako sa kakalaro sa labas. At ang tagapalo sa akin yung walang iba yung kuya ko. Kapag naglakwat siya ako sa labas, nagtagal ako sa paglalaro at hindi ako umuwi sa takdang oras, kung hindi ako kumakain ng pagka pinapauwi ako ng magulang sa takdang kainan na, ay nandoon na yung kuya ko. Alam niyo po guys, pag nakikita ko yung kuya ko noon na may dalang pamalo o sinturon, talagang ang bilis talaga ng takbo ko. Talagang nagpapahabol talaga ako dahil kapag naabutan ka, pag naabutan ako ng kuya ko, talagang pinapalo ako. Parang magulang ko na siya noon. Dahil sobrang takot ko, pagka nagkamali ako, andyan na yung kuya ko. Alam niyo po guys, talagang napakalupit nga ng panahon noon. Ngayon ko lang naintindihan na pwede palang pumalo ang ating mga anak, yung panganay natin sa ating pinaka bunso, yung mababang edad. Kapag ka pinahintulutan ng magulang na, anak, paluin mo nga yung kapatid mo doon, talagang hindi umuwi. Kaya ngayon ko lang naintindihan na tama pala ito. Pwede palang pagkatiwalaan natin ang ating mga anak. Ito kung maliit pa, halimbawa, ikaw yung pinakabunso, tapos yung kuya mo ay yun ang pinakamatanda, yun ang panganay. Sila yung pangatlong magulang sa ating pamilya. Kaya mayroon silang karapatan na pumalo sa sa kanyang kapatid kapag pinahintulutan ng kanyang magulang, binigyan ng karapatan na paluin ang kanyang kapatid kapag ito ay nasa murang edad pa. Kapag kapasaway, hindi umuwi, nagdalakwat siya, talagang siguro naiinis ang ating magulang sa kakahanap, kaya tatawagin nila yung kanilang anak. Anak, ikaw naman mag-ano doon sa kapatid mo, talagang hindi umuwi. Kaya yun yung naranasan ko noon. Na talagang kapag nakita ko yung kuya ko, may dalang sinturon, takbo talaga ako. Dahil kapag naabutan ako
papaluin ako. Kaya ikaw guys, naranasan mo ba yun? Naranasan mo ba ang ganong pagkakataon sa buhay mo? Siguro ngayong kapanganahunan, siguro hindi na nangyari yun dahil kasi noon, kapag ka nagparusa ang magulang matindi, mayroon pang magulang na talagang malulupit, na minsan kapag ka nagkamali ang kanilang mga anak at hindi sumunod sa kanilang sinasabi, may parusa. Doon sa aming barangay, mayroon isang magulang na napakalupit talaga magparusa ng kanilang anak. Minsan tinatali doon sa may mga hantik, yung tinatali doon para lang matuto. Pero mo kakagating ka ng mga hantik doon. Pangalawang parusa ng magulang. Ito yung papaluhurin ka. Ito yung pininto sa akin ng aking magulang noon, yung matinding parusa na papaluhurin ka sa asin. Ito napakatindi yan. Papaluin ka na nakadapa. Yun nga sinasabi ng Bible na huwag ilayo ang pagdidisiplina sa ating mga anak para matuto. Ibig sabihin, bakit mo sila pinapalo? Bakit natin pinaparusahan ang ating mga anak? Dahil nga po ay para turuan natin bakit sila nagkamali na huwag nilang uulitin kasi nga kapag inulit nila ang ganung bagay ay mapapalo na naman sila. Kaya natututo ang ating mga anak. Yun yung ugali noon ng tao. Pero ngayon, ay yun ang matinding usapan dahil ngayon talagang ang ating mga anak, kapag ka nagiging pasaway, nagtitimpi na tayo. At talagang punong-puno na tayo. Tinitiis natin. Kaya ganun ang pagmamahal natin sa ating mga anak. So guys, naranasan niyo po ba yung ganun? Na ang kuya mo ang tagapalo sa'yo? Naranasan mo ba na pinalo ka ng kuya mo? So, pwede mong ilagay at ikwento mo ang iyong kwento sa buhay. So, yun yung guys, ay ikinikwento ko lang po yung mga naging karanasan natin nung tayo po ay mga bata pa sa kalupitan ng ating, sinasabi nga kalupitan ng ating mga matatanda sa atin, yung ating mga kuya. Ano ba ang naging komento mo dito? Ano ba ang masasabi mo dito? Ilagay niyo lang po sa comment section. At maraming salamat po sa inyong panonood.